Ah, initial, babasahin ko, mag-react kayo kung kailangan. Page, anyway, haunting, mental fluidal forms, sensitive, labile, and sensible. 3rd February 1991. Question: what is it all about if it is haunted somewhere? Question: can that be explained? Answer: with the haunting, it concerns a process in which the stored or current mental fluidal powers, and therefore the unconscious swinging waves and powers of the thoughts, feelings, the psyche, and the consciousness of current living human being play a very important role for the human being unconsciously. These factors form the mental block, and it is this which is able to call forth psychotelekinetic or psychokinetic appearances, respectively manifestations, which are then referred to as haunting. In America, so for example, there was a very well known case, this claimed by parapsychologists. In a house there was a haunting. A 10-year-old girl was constantly appearing there, in which case it was observed how she went down the stairs from the upper floor to the ground floor and left the house to walk around in the garden. Then researchers of the parapsychology at the university, as well as journalists, followed up on the case. The investigations revealed, always provided that the whole thing is true, that a 90-year-old woman had lived in this house as a child. The parents of the girl died suddenly at that time, through which the child developed great physical problems and later in the adulthood then moved away from the parents' house. Now, when the old woman slept or pondered, the haunting appeared in the former parents' house, and the so-called ghostly apparitions. The researchers visited the still living woman, spoke with her, and began to clarify the occurrence together with her. It turned out, in fact, according to the parapsychology report, that through her the stored mental fluidal powers of the child in the house manifested psychokinetically when the old woman was dreaming or pondering in her armchair. While sleeping and pondering, the old woman, as a result of physical impulsations, subconsciously created back connections to the house in which she had lived as a child, and thereby triggered the manifestations via her mental fluidal powers stored there. The woman was therefore still alive and within the same incarnation projected herself as a child into her former parents' house by the fact that she telekinetically activated her mental fluidal powers stored there. This could, so it is said, be clarified and proven parascientifically. Such occurrences, however, can also arise when the respected human being who stored the mental fluidal powers has died, but has already been reborn as a new personality.
who then sets the whole thing in motion through any circumstances, like photos, animals, landscape, buildings, objects, music, or human beings, etc., and the physical consciousness based factor. Basa na rin Kuya, pala ito paliwanag mo dito. muna. Sige. Ang sabi dito, dalawang potential locations pwedeng lumabas yung effect ng manifestations. Una, yung buhay pa yung pinanggalingan. Pangalawa, kung patay na, pero panganak na uli yung creational energy. In both cases, pwedeng magkaroon ng manifestation. Yung pangalawa, para palalabasin sa pamamagitan ng mga litrato, mga kung ano-anong siguro yung trinkets, mga important items that could be used to trigger the back connection. Ang lumalabas dito, yung sinasabi nating multo, hindi talaga espiritu, kundi power, fluidal power na na-store dun sa lugar. Kagaya nung nakasulat na example, dun sa lumang bahay ng magulang ng matandang babae. At that time na siya 10 years old, na-record yung mga energy na yun doon. Kaya sa tuwi-tuwi ng magbabalik tanaw yung matanda, bawa nagpapahinga, nag-aagaw tulog, natitrigger yung fluidal power na yun. Kaya yung nandun sa area ay makakapansin ng mga manifestations na yun. At may oras pa nangyayari dahil sa yung pagpapahinga ng matanda, may oras yun, pangkaraniwan yun. Within the afternoon, magsisiesta. So, kaya nagkakaroon ng pattern. Ang maganda rito, naimbestigahan ng mga parapsychologist at saka journalist. Kaya pati yung pag-interview doon sa matanda, nagawa nila. Paliwanag na sa kanya nagmula yung naiisto at siya rin ang pinagmumulan kung paano natitrigger ang manifestation. Doon sa pangalawang example, hindi na nagbigay ng example kung Ano paano yun? natitrigger. Bali nangyayari, nare-recall niya yung ano niya doon sa bahay mismo, yung appearance niya ng first life niya. Lumalabas nga subconsciously na titrigger yung back connection eh. Buhay siya eh. Nakukuha niyang balik-balikan yung mga nakaraan siguro habang nagbalintataw siya, naantok. Babalikan niya yung memories niya noong childhood. Hindi naman relevant yung distance kung nasaan siya. Kahit medyo malayo-layo, na-trigger yan. So yung Hindi kasi sinasabi mo, di ba sa pag-aaral natin yung una, pagka medyo evolved ka na, kaya mo din naman mag-retrieve ng back connection mo kahit nasaan lugar ka. Let's say kahit hindi ka exacto, exactly doon sa lugar na yon. So exacto. hindi kaya na yung babae ay medyo evolved na kaya nakaka-recall lang, but it's not necessary na nataon pa siya doon sa bahay na yon, na nandoon din siya sa dati niya Yung, inapiran, gano'n.
hindi masyadong relevant yung level of evolution eh. Ang relevant diyan yung sensitivity at saka yung back connection capability noong individual. Ah, although tama ka, baka nagagawa yung back connection kasi unlad na siya ng kahit konti. Kasi kung wala kang pagkaunlad, baka hindi mo makuha yung tamang frequency. Kaya siguro relevant din yung sinasabing uh, evolved. Kailangan evolved ka na para magkaroon ng back connection. Pero yung nakakakita kasi hindi yung matanda eh. Ang nakakakita yung nakaka-observe doon sa lugar eh. Na pagdating ng ganong oras, mayroong 10-year-old na bumababa sa hagdanan, lumalabas ng bahay, nagpupunta sa garden. Kung paano nangyayari yun, ibig sabihin, hindi lang yung may-ari nung stored power ang may kakayanan na makakuha ng manifestation o makaramdam ng manifestation. Kaya yung iba na sabi niya, ay nakakaramdam ako, ay may momo, ay may ganun. Because ang prerequisite doon, sensitive enough siya. And yung frequency na dala-dala o frequency na kailangan para matap yung back connection na yun ay mayroong commonality doon sa naglagay at saka doon sa nakakapansin o nakaka-experience. Magandang example yan para maunawaan at maidiin na yung pinagmumulan ng mga manifestations na yun na ang pangkaraniwang tawag multo, hindi sa espiritu nang gagaling. Kasi kung espiritu ang panggagalingan yan, buhay pa yung tao na nagpapahinga lang sa balintataw lang, unconscious or subconscious nakaka-trigger siya ng back connection. So yung espiritu niya nasa kanya pa. Hindi yun para ang nagpapakita ng manifestation. Hindi yun ang dahilan para makita yung manifestation. Maraming nag-join na bago, baka merong gustong i-comment, merong gustong mag-comment. Si Jacon, si Christopher, si Ruel, nandiyan na. Oy, by the way, nanghingi ng excuse si Renz na he has to leave dahil meron siyang gagawin. Meron siyang obligasyon bukas. Okay. Kung walang magre-react, can we proceed? Opo. Question, that happened with a woman in the old Okay. home surrounding where she lived as a child. Question, does that happen through memories of the childhood? Answer, everything happened through memories of the childhood. When the old woman pondered or dreamed, the whole thing was related to a shock which was thereby triggered when the parents died in a terrible way. The old woman, in her ponderings and in her dreams, felt she had been taken back to that time when she was about 10 years old, when the accident with her parents happened in the course of this. She developed strong conscious powers through which it resulted that every time when she slept or simply pondered about the fluidal energy deeply,
deeply through the power of the subconsciousness. The phenomena appeared in the house which was once her parents, thereby the manifestations, the mental fluidal power phenomena arose there. This, so it is said, could actually be proven parascientifically. Exactly the same as already explained can happen, example, when the human being dies and is reborn as a new personality through subconscious motions and memories, which are subconsciously or unconsciously withdrawn from the previous life or from 10 or 30 lives earlier from out of the storage bank. Unconscious or subconscious back connections to formerly stored mental swinging wave powers can arise. Triggers can, however, also be any physical problem or anything of the daily life. Thus, many things can, under certain circumstances, lead to the fact that such things are triggered, to which it can then haunt, as is erroneously said in the case of projection appearances of diverse kinds. It is the case that these also do not originate from the other world, that life, but rather from the present realm, triggered by living human beings whose mental powers form the actual medium for triggering the appearances, respectively manifestations. This phenomenon, however, can only appear when the consciousness and the subconsciousness of, are functioning, through which the mental fluidal powers of one's own are brought to the manifestation, through which ghostly apparitions can then appear. But if now the talk is about a functioning consciousness and subconsciousness, then this must not be misunderstood, because both a healthy as well as an ill consciousness and subconsciousness can function. Hence, therefore, also functioning healthy and ill thoughts and feelings, as well as a healthy and ill sight, can be given. This means that thoughts, feelings, the psyche, and the consciousness, therefore, also function when there are ill, just as ill factors then indeed also functions when they are healthy. And in one or other case, they develop mental fluid swinging waves in which powers are stored, which is in any case bring forth their effects, regardless of whether directly current or indirectly via stored things. So therefore, the human being who is completely normal with regards to his consciousness create mental fluidal powers, respectively electromagnetic swinging waves, via his or her mental block, and with the power contained therein create certain effects, just as the human being who is abnormal in consciousness-based manner, respectively ill in consciousness produces mental fluidal powers, respectively electromagnetic mental swinging waves, through which her mental block and with the powers contained therein brings corresponding phenomena, etc. to effect. So yan, nasagot yung concerns natin na hindi kinakailangang uh, highly evolved ang individual kahit medyo may kakulangan, pwedeng magpa-trigger. Ang importante, uh, yung
gumawa ng swinging waves. Maglabas ng swinging waves. They develop mental fluidal swinging waves in which powers are stored, which in any case bring forth their effects, regardless of whether directly current or indirectly via stored things. Yan. Lahat ng angulo na-covered na. Yung bang, yung po bang Hmm. sinasabing, part siya ng natural law ba or natural things ang pag-iiwan ng fluidal powers ng ano natin, may naitutulong ba yan sa atin? Oo, oo, Kasi 'di ba oo, inaalis nga yung memory natin para oo. kumbaga 'pag ipinanganak ka, hindi yan magiging cost ng any, ano sa Mm. mga tao kasi siyempre baka magiganti ka kung meron kang memory Confusion. nung past. Mm. Bakit meron nitong, sa kalikasan Maga- na naiiwan maganda pa yan. yan? Maganda yan Nakakaano tatanong yan. tuloy, nakaka-trigger tuloy siya sa back connection. Maganda yan tanong mong yan. Pero aminin natin at hindi, may pakialam yung tinatawag na intensyon na may word na ginamit dito, triggered by living human beings whose mental powers form the actual medium for triggering the appearances, respectively manifestation. So, kailangan mayroong mag-trigger. And ibig sabihin, kung hindi mo iti-trigger, nandun lang yun. Kung hindi ka interesado at hindi mo iniisip yun, hindi ka nagpapandering yun, hindi mo hindi mo kailangan, hindi relevant, nandun lang yun. Pero the moment ikaw mismo na may katawan ang pagmumula ng pagnanasa, lahat ng pwede mong makukonek mo. Ang tanong dyan sa paanong paraan nagti-trigger yung pandering na sinasabi. Ah, ano ba, many things can under certain circumstances lead to the fact that such things are triggered. So merong intensyon na alughugin yung nai-store na. And pumapasok sa isip ko ang isang mabuting example dyan o pinakamagandang paraan during meditation or during sleep. Kasi in what occasions pwedeng marating yung subconsciousness So and kung unconsciousness. talagang interesado ka sa back connection, talagang pag-aaralan mo meditation, yun ang sinasabi mo na Isang makaka magandang paraan. Oo, makaka-retrieve ka. without meaning to search, kundi kung ano lang yung kayanin. Hindi yung kagaya ng tinatanong, ano ba ako nung nakaraang kabuhayan ko? Tatanungin doon sa isang medium na nakapanahimik. Yun namang medium na nakapanahimik, mabubungkal niya yung storage bank. Yun ang hahanapin niya. Ano nga ba siya dati? Pero kung yung tanong na yun ay gagawin mo bago ka manahimik mismo sa iyong sarili at mananatili sa iyo yung intensyon na gusto mo malaman para sa iyong sarili, maapektuhan yung pag-meditate mo. Kasi meron kang
wishful dreams na gustong barating or susceptible ka sa imagination, which is not suggested. Which is discouraged na gamitin imagination. Remember that issue na gusto masagot yung tanong, magme-meditate daw siya. Ang babaksak nun, imagination. Akala niya, totoo na yung nakikita niya, yung pala, imagination lang niya. Kasi ang totoo, sinasabi ko rin, noon pa, as early as then, pag nag-set ka ng isang bagay for purposes of meditating, hindi na yun meditation. Concentration lang yun. Pero pagka nakalabas ka na sa concentration, pumasok ka na sa realm of meditation, dapat wala ka ng control. Doon yung aking posisyon na the moment may control ka pa, you are not yet meditating. Pero siguro yung concentration, gagawa mo pa. Meron kayo pinag-aaralan na introduction to Yung meditation. yung mga medium natin considerably na ano yun, concentration lang? But Hindi natin ma-generalize ang sagot dyan. kasi Case to case yan. nakakapagsalita naman sila ng mga kabanalan or something na na nagkakaroon ng parang wave sa kanila yon or talagang meron silang Kung, na anong ba connection. kung ang pasasagutin natin ang mini materials, ang sabi ng mini materials, napakaliit na bahagi lang ang totoong medium. Sobrang liit lang ng totoo. At yung mga totoong medium pangkaraniwan, hindi nagpapakilala na sila ay may ganung kakayanan. Kaya anybody who makes it appear na meron siyang kakayanan, malamang hindi totoo. Hindi 100% real ang result. Nanlulungkot nga ako nung marinig ko yan, nung mauna kong mabasa yan. Kaya parang binabalikan ko yung mga nakaraan ko bilang karanasan bilang medium. Palibhasa, hindi ko naman ini-interest kung ano yung gusto kong makita. Kahit siguro pa paano may kaunting napakinabang or meron din ako konting kakaibahan. Nalulungkot Kakaibang ka kakayahan. dahil naging medium ka, ganun ba? Hindi, nalulungkot akong malaman na merong ganyang statement na napakaliit lang ng bilang ng totoo. Ano ba naman ako, isa lang ako sa napakarami. Hindi malamang sa hindi ako totoo. Hindi ako totoo sa aking naging karanasan. Sabi ko nga, kaya sinabi ko kanina, basta ako sa mga naging karanasan ko, kahit ito ba paano, lumalabas na kahit pa paano, Pero meron mahirap tayong magsalita. pero meron tayong mga feeling na minsan, tulad nun, alam ko na naririnig natin, nababasa natin sa materials yung mga bagay na ganyan. May mga moment tayo na nagiging doubtful din tayo kasi tayo nakaka-experience, tayo nakakaano, na parang tulad nga ng sabi mo, yun ang ano mo na 'pag binabalikan mo yung past mo, kasi naiisip mo na, um, paano nangyari sa'kin yun, hindi naman ganito, ganyan, ganire, 'di ba? Oo, oo, oo. Parang Parang dinadaan ko sa pag-aaral yung impormasyon na nakita ko from DVD material. Kumbaga, totoo ba 'to? Paano ko mapapatotohanan yan? Di ang kung ano lang yung akin, yun lang ang pwede kong gamiting reference.
Meron Eh, so akong far naman, meron akong ganyang senaryo kasi sa'yo na 'di ba sabi nga na, alam niyo na nagbebidente ako. Nung nag-aano ako ng materials, tapos napapaliwanagan pa ako ni Renz, parang nahinto ako sa pagbebidente sa ilaw, hindi ko na rin siya halos ginagamit. Kaya lang, after a while, I've been realized na unconscious na nga ako sa sitwasyon pero may nag-a-appear, merong lumalabas na mga pangitain and ano, and then all of the sudden, sabi ko sa sarili ko, "Eh, bakit ba ako aano?" Gano'ng alam ko na consciously, alam ko na ito yung turo sa materials, pero bakit may appearance na sa tuwing magse-session may uma-appear na hindi naman ako talaga ano na nagpo-form ng imagination or anything. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, parang gano'n din ako sa inyo. May moment ako talaga na, ano ba ang aanuhin ko, ang kaso nandito, nakikita ko, bakit parang niloloko ko lang ba sarili ko? O meron talagang ano sa akin katulad ng eh, topic natin na hin hindi nagti-trigger rin sa natin hindi rin natin alam totally kung 100% accurate ba yung laman ng material. Kaya ang sabi sa atin, pag-aralan natin, daan natin sa masusing pag-aaral, hanapan ng katwiran. Eh, yung proseso na sinasabi mo na without intentions lumalabas, so di tanggapin mo, di pag-aralan mo kung yung bang nakikita mo is kapaki-pakinabang, meron bang makikinabang, meron bang buting makukuha, o di isama mo sa pag-aaral natin. Kagaya ko rin, sinasabi ko, binabalik ako nung araw eh. Ang totoo, hindi na ako dun sa pag-meditate ng oras, yung specific time and specific place. Hindi na yun ang practice ko eh. I don't know kung tama itong ginagawa. Hanggat maaari, um, pinapatahimik ko lang ang sarili ko um, without meaning na nagma-meditate ako. Kasi sinasabi sa Introduction to Spirit, maupo ka, mag, uh, mag-hinga ka ng malalim at maglabas ka ng hangin na bilis, o mabagal, I should say. Uh, Patahimikin mo ang isip mo. Yan, mga proseso, di ba? Yan ang practice. Pero meron din pag sa salita o pagsasabi na miski yung naglalakad lang nakakapag-meditate eh. Miski yun daw nagtatrabaho bilang isang tagahugas ng mga utensils at mga pots and pans lumabas na in deep meditation pa dahil sa pati yung kanyang katawan lutang sa hangin hindi nakatuntong sa lupa. As to what they are, how they are, what is the relevance para sa atin, tayo lang sa sarili natin ang makakasukat talaga nun eh. Kagaya nga niya, alam natin, may multo daw. Ang alam natin tungkol sa espiritu daw yung ganun-ganun, mga espiritong gala, mga hindi natatahimik na diwa, mga o ano-ano. Dami, di ba? Ang daming variations. Espiritu ka ba? Sinasabi sa atin, hindi raw eh. O nasaan tayo ngayon? Yes. Mananatili ba tayo dun sa espiritu ka o mananatili na tayo dun sa iisipin na lang muna natin pansamantala pag-aralan natin kung espiritu ka ba na hindi na kagaya ng dati natanggap natin na espiritu na nga. Ngayon may doubt na tayo. Hindi naman sa maiksing panahon magkakatapos ang pag-aaral natin. Mahabang panahon daw ang kailangan.
Ganda ng ano, Para ganda mo ng takbo para mo ng na sinabing makakakita pa tayo ng panibagong hindi malayo, hindi malayo, so, higit na pagkaunawa, higit na okay. pagkaunawa. That's Kaya good. ako ingat akong magsalita ng ano ba yung tingin ko eh. Ano ba yung gusto niyo marinig sa akin eh. Kaya ako palaging meron akong kasintabi na itong karanasan ko, limitado sa akin. Hindi ko alam kung ito nga Alam mo magharap ano, sa si Jaycon admitted sa ganyang bagay. Hello, what do hello. you, what do you mean? What Sasalita do na. you mean? At, ah, Go ahead, if go I ahead, may, go ahead, go ahead, go ahead. I agree sa sinasabi mo, Kuya J. Kasi sa totoo lang, kung magiging totoo ako, parang wala na akong pinanghahawakan ngayong, yung hindi naman sa walang pinanghahawakan. Hindi tulad sa example na natin, sila Kuya JC. Sila pinanghahawakan pa rin nila yung expectation. Ako naman, is wala kang pinanghahawakan. Di ko alam kung saan papunta yung pagtuklas ko sa mga ibang mga pag-aaral. Pero taras ko sa akin sarili na may mga punto, mga iba't ibang mga pag-aaral. So parang free roaming bird lang ako ngayon. Sa totoo lang na Mas ayokong masarap. mag-stay lang. Di ba mas masarap? Actually, hindi siya masarap. Parang hindi siya masarap. Parang siguro nature natin na kailangang mapalagay yung sarili natin sa mga paniniwala para magkaroon tayo ng sinasabing parang totality na okay na ako dito. Okay na. Pero sa kabilang banda, yung ano eh, kunyari ako, in between na rin ako kung may God o wala o meron. Pero I can't explain, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko kung nag stand nga ba ako sa isang side o sa isang side o lagi na lang nasa gitna o natatakot ng pumik. Hindi naman sa natatakot. Kumbaga, ayoko lang talagang pumik. Kumbaga gusto ko lang tumulay sa Pwede gitna. naman, pwede naman, Jeko, na manatili pa tayo na tayo nag-aaral eh. Hindi pa tayo gumagawa ng konklusyon. Nag-aaral pa, tumitingin pa, pinalalawak pa natin yung ating pananaw. Kung dati, nandun lang tayo sa isang page ng libro. Ngayon, nasa 10 pages na tayo. Pero maaaring hindi pa rin natin mabago yung paano tayo mag-isip ng mga nakakaraan bago natin marating yung page 10. Dahil hindi pa nga natin napoproseso eh. Pero pagka sinabi na ito ang sabi ng libro ni Kardec, ito na yon, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pareho lang ng turo ng ibang relihiyon na tanggapin mo si Jesus ay Diyos. Ganun lang, parang ganun lang ang sinasabi nitong ating pag-aaral eh. Pag Yung ikaw, kaninang yung kaninang kinoment mo, Kuya JS, yung sabi ko nakaka-relate si Jaycon diyan tapos sakto naman nagsalita siya. Kasi mm, yung sa sinasabi ko na, gusto kong sabihin yung tungkol sa kanya, nung una ko siyang na-introduce sa materials, lagi niyang ano yan, lagi siya nag-aano sa spiritism na para bang kontrabidang-kontrabida dun sa mga ano natin na kesyo-kesyo, kinu-question niya ng husto, na hindi dito lang yung ano, ganito ganyan, firm. Nagbibigay siyang ng firmness talaga sa ano. And then nung katagalan na nitong nakakaunawa na siya dito sa materials, dito naman siya ngayon yung nag-iisip siya na, oo, alam ko tinatanong niyang basic yung spiritism. Pero ngayon, dito naman yung ano ng mind niya, set ng mind niya na nakikita niya yung medyo parang logic dito. Ngayon, naiisip din niya na hindi pa ito. Kumbaga,
Tulad nga nung kaninang nabanggit mo, 'di ba? Hindi tayo hihinto sa pagtuklas. Nararamdaman niya, nase-sense niya na hindi pa ito at meron pang puwedeng gamitin ng yung isip natin na ano. Kaya sabi ko nakaka-relate ako si bunso diyan kasi ganyan-ganyan din siya nung una na akala mo Kahapon, sarado sa pag-aaral ng Kardec and then naka-ano siya, naka-open ng mind or eyes parang gano'n. pare-pareho tayong nagdaan diyan. Hindi kayo nagtatanong bakit katagal-tagal ko na rito sa materials, eh. Nung nitong taon-taon na ito ako nagma-member as passive member. Bakit ngayon lang? Kasi nga hindi pa kumpleto yung kalagayan ng isip ko. Doon lang sa parting meron ba talagang flying objects? Unidentified. Sa Bunso, lumalabas ngayon kay mute Billy, mo muna yung ano identified mo, flying bunso. objects, eh. Yung mga bata naririnig namin. Okay. Sa ngayon, yung sinasabi ng materials, eh, identified flying objects, eh. Sa karamihan ang sinasabi, unidentified or unexplained flying phenomena. Sa madalit sabi, magkaiba na yung level ng identified flying object dun sa unidentified flying object. Malayong malayo na yun. Pero, the fact na flying object siya na sa yan, hindi natin hawak by way of seeing, by way of touching, by way of whatever. Yung impormasyon na yun nga ba talaga? Yun na ba talaga ang totoo? Is that how it is? Tanggap na ba natin yun? Pwedeng hindi pa natin yun tanggapin kaagad. Huwag natin tanggapin, especially kung hindi natin siya pwedeng padaanin sa katwiran. Dahil kapag tinanggap natin ang wala sa katwiran, hindi tayo naiiba sa dati nating pinagkalagyan na naniniwala at nananampalataya. Pikit mata. Dahil yan ang turo ng aking teacher sa katismo. Yan ang turo ng aming pare. Yan ang turo ng aking ama't ina. Yan ang turo ng aking lolo't lola. Yan ang naranasan ko sa sentro. Ganun. Mabuti naman akong bata, eh. Pero bakit ngayon, eh? Nung makita ko to, gusto ko i-vaccine yung dati. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng konting processing. You are a work in progress, kumbaga sa accountant. Hindi pa tapos, hindi pa nga sa iba nga, hindi pa nga nag-uumpisa, eh. Na-i-introduce pa lang. Ako mismo, sabihin ko sa inyo, nung una kong mabasa yung Talmud Emmanuel, sumisigaw ako, eh. On top of my voice, ano ba to? Totoo ba to? Hindi to totoo. Ngayon ko lang yun, ewan ko, narinig nyo na sa akin yun. Pero totoo yun, sinasabi ko sa inyo. Ewan ko kung nangyari sa inyo. Pag-aralan nyo. Lahat yan pag-aaral. Nung araw, hindi pa natin nakikita yung multo, napatakot na tayo, eh. Ngayon na may bibili materials, hindi pala spirit yung pinagagalingan ng tinatawag natin multo. Yan ang dahilan para tayo matakot. Ayos ba? Francis, go ahead. I-kuan ko lang yung tawag dito. Yun kasi yung believe natin kaya natatakot. Yun yung pinapakita sa mga TV, sa mga kuan. Kaya mga tao natatakot, nagkakaroon ng kuan ng tawag dito, believe na. So na-imprint na sa kanila yung kuan, yung pasa-pasa na yung believe na yung mga multo na nakakatakot. Kaya yun naglo-lower yung kuan natin, yung mga ang tawag dito, naglo-lower yung vibrating kuan natin. Kaya yun paminsan yung pag naglo-lower, yun nag-activate yung mga fluidal energy. Yung naka-imprint sa mga object or something na yung siguro tawag dito, yung bago namatay siya,
Parang sinasabi niya na parang may kasi ano to sa mga object at saka mga lugar na through emotional and consciousness na-imprint yung mga energy kaya yung paminsan na-activate. Yun lang po yung i-share ko. Thank you. Fear is the worst. The fear is the only thing we should fear. Yan ang lagi ko sinasabi. Fear is the only thing we should fear. Sabihin, wag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa pagtakot. Walang silbi. Wala eh. Walang basis. Especially lagi. Walang basis. Tamang mag-ingat. Pero kung hindi ka magmamaneho, hindi ka lalabas sa daan, hindi ka magmamaneho ng sasakyan mo, fearing na ma-aksidente ka, wala silbi sa'yo yung sasakyan. O kahit hindi sa'yo yung sasakyan, dapat nang natatakot kang lumabas ng daan, baka hindi, maiwan ka na lang sa loob ng bahay mo. Takot ka eh. Ganon lang yun. Na ano tayo eh, na doon tayo dinala eh, sa takot. May tanong po ako. Totoo Go ba ahead. yung mga in-establish na natin ng mga ligaw na spirito ay mga fluidal energy? So, di ba sa mga ano daw po, sa mga pelikula o sa mga kwento-kwento ng mga matatanda, yung mga nagpaparamdam na kakabigin yung pinto, yung baso, o anything. Totoo ba yun? Totoong may mga manifestations. Ang sinasabi ng materials ngayon, hindi totoo na ang nagmamanifest ay galing sa espiritu mismo. Kung hindi doon sa consciousness ng isang taong buhay o sa habang nagpapahinga, natutulog, natitrigger niya na magkaroon ng manifestations. Pero hindi dahil espiritu. Kung sasabihin natin na espiritu lang ang nagpapagalaw niyan, kayo na rin mismo ang pwedeng mag-test eh. Ikaw may espiritu ka eh. Di subukan mo yung espiritu mo na gawin yung isang bagay na pinatatakutan mo to prove to you na kaya ng espiritu mong maggawa ng ganong mga manifestations. Sa level ngayon, walang pakialam ang espiritu sa pinag-aaralan natin. It's all in the mind. Nasa thought lang, nasa psyche lang. Wala sa, nasa ano lang, nasa material consciousness lang, wala sa spiritual consciousness. Sa ngayon, sa nakikita natin dito. Kung totoo yun, ibig sabihin, walang pakialam ang espiritu. At kung may pakialam ang espiritu, pwede natin yung tingnan nga natin. Yung espiritu ko, pagagalawin itong basong to. Tingnan nga natin. Meron akong pinost doon sa isang church na ang involved yung babae na black, Oprah Winfield, yung may hawak ng bali na natatalian ng sapat, anong tawag dito, metal ring. Tanungin nyo, may katotohanan ba yung naranasan na yun ni Oprah Winfield? Sino ba ang nagpapagalaw nun? Isip lang ba niya o yung kaluluwa niya? Para masagot ko yung issue na yan. Sinubukan ko yun. At kayo man mismo, pwede nyo subukan yan. Magtali kayo ng metal ring at gamitin yung paraan para i-test
yung bang espiritu nyo ang magpapagalaw, no? O yun lang inyong material consciousness. Dumating pa nga kami dun sa pag-aaral na nagbubuo kami ng tanong. Ang sagot ay yes or no. Sabi namin, pag gumawa ng pakaliwang movement, yung left to right movement, ibig sabihin no. Pag north to south movement, ibig sabihin yes. Kung nakarating kami doon sa pag-aaral na yun, si kaibigang Helen, kasama namin noong panahon na yun. Isa sa mga pinag-aralan namin yan noon. Kayo mismo makakagawa noon. Gumawa kayo ng kaprasong tali. Lagyan nyo ng metal ring or yung somebody na mapapatigil ninyong stationary and then use your mind to test. Saan ba? Ano ba ang totoo? At utusan niyo kung pwede, utusan niyo yung inyong espiritu kung yun ang gusto niyo mangyari. To answer the question, espiritu ba ang nagpapagalaw? Kasi sa material, sinasabi, neutral lang yan eh. Wala yang pakialam sa material situation o material circumstances. Maganda yung concern mo, Jacob. Diyan din uiikot yung tanong na ano bang klaseng espiritu ang nakapaligid sa atin. Marami talagang iba't ibang klaseng espiritu. Yung tao nga, buhay, iba't ibang klase. Di lalo yung espiritu nasa sa bawat isa nila. Iba-iba rin ang kategorya nun. Hindi yun malayo sa katotohanan eh. At yung mga espiritu na namatay, na humiwalay, ang sinasabi, nasa paligid rin lang natin. So, posible na kung sensitive ka, I don't know, mahirap magsalita. Kung sensitive ka, makikita mo ba yung galaw ng espiritu? Walang galaw ng espiritu. It's a dot. It's a small spark of light. Walang forma, walang puwet, walang kamay, walang ilong, walang mata. Kaya hindi pwedeng magsalita, hindi pwedeng bumulong, hindi pwedeng makinig, hindi pwedeng kumawak, hindi pwedeng magparamdam kasi nga walang kakayanan. Pero yung material consciousness meron. Yung material body natin meron. Magagawa lahat yan sa material side. Delbert, tulungan mo naman ako. Baka naman naliligaw na tayo. Francis, you raise your hand. Ang inisip ko lang po kasi sa dami na kasi billions or ilang billion na ba, marami nang namatay na tao. Dapat punong-puno ng espiritu ang ang earth, pero hindi naman lahat ng lugar na meron eh. Ang kuan ko lang kasi yung mga ang iniisip ko lang yung mga imprinted na mga emotional. Siguro yung mga emotional consciousness nila sa mga objects, siguro or yung things na lugar na yung yung kung paano sila namatay or yung nagsisik sila siguro ng revenge, doon yung nagki-create ng vibrating tawag dito, vibrating imprintment sa mga lugar. Siguro yun yung parang nagsisik siguro sila ng revenge. Kaya yun, doon parang feeling natin na multo siguro. Para Ayun nga. ma-relate mo yung sagot ni Billy dyan sa tanong mo. Tinanong ko si Billy ano ang ginagawa ng espiritong humiwalay na sa katawan habang nag-aantay ng may panganak na muli sa panibagong katawan? Sinagot niya ako. It is in deep slumber while awaiting reincarnation. Ano ba yung deep slumber sa Tagalog? Di tulog, walang activities. Yes po. Kasi Kumbaga sa animals, ang malapit na example diyan yung bear na under hibernation. Nasa kuweba lang siya, hindi gumagalaw,
tulog lang ng tulog. So, wala. Hindi, he's not a threat. It's not a threat to anyone dahil nandun lang siya sa kanyang loob ng ano. Hindi nga kailangan ng kumain kasi yung sarili niyang fats na na-develop niya dati, doon kumukuha ng sustenance. So, ang in-effect, kapag wala kang ginagawa, wala kang silbi, wala kang magagawa, wala kang influence, wala kang lakas na pwedeng maibigay kahit kanino sa iyong paligid. In terms of dami, imaginein mo na lang na miski ang Bible nagsasabi na ang kaluluwa o ang espiritu ay higit na marami kaysa sa butil ng buhangin sa lahat ng dalampasigan sa buong mundo. O ibiro mo dami nun. Pero Kung hindi man totoo yun, sa espiritismo, nakikipag-aralan sa likod ng libingan ang sinasabi. well, Kasi madali sabihin kaya nga nga yan. siya Madali nai-evolve. sabihin yan. Parang ganun. Madali sabihin yan eh. Ang tanong doon eh, kung neutral ba at walang mata, walang ilong, walang tenga, walang kayanan ng bilang tao, magagawa ba yung makipag-aral? Hindi ba sa tao nanggagaling yung ikinaiuunlad ng espiritu? Pag walang ginalaw yung material side ng buhay na tao, walang papakinabangan ng espiritu. Hindi evolve, mananatili lang. Pero hanggat nakikinabang siya sa karanasan ng tao, uunlad yung kanyang ang essence of wisdom na naiipon niya. Pero hindi niya pwedeng apurahin yung kanyang material body na, uy, gumawa ka naman ng maganda-ganda at this time para dumami naman yung aking deposito rito. Hindi niya magagawa yun. It is the individual himself who has all the control. Sabi nung kasabihan, you are the captain of your soul. Biningi yung tao, yung may katawan. Kung ano gusto ng may katawan, yun ang masusunod. Hindi yung espiritu. Ang lungkot nga, di ba? In a manner of speaking. Pero ang dami-dami natin pinag-aralan tungkol sa espiritu. Tapos babaksak dun sa wala palang K. At ang may K, yung diwa ng tao, yung karanasan ng magagawa ng tao. Yung pakikipamuhay ng tao. Kaya yung librong The Way to Live, napakagandang pagbigyan natin ng panahon niya. Marami tayo palagay kung matututuhan doon. The Way to Live. Delbert, tulungan mo naman kami. Wala po si Delbert. Umalis ba kanina earlier nandiyan eh? Opo. Wala na. Umalis. Proceed tayo Anyway. sa next topic. Okay. Post it. Yan. Yan na po Question. yun, kuya. Yan po yung next. Question. Something very basic is the idea right that the stored mental fluidal powers lie around quasi-inactive until they are activated by a consciousness, consciously or unconsciously, that is, are awakened to life, but even if they are not active, they still play their role. Do they not? Ang ganda nito. Masasagot yung mga tanong natin dati. Stored mental swinging wave powers, respectively, mental fluidal powers, always remain in a state of rest, slumber. Para rin slumber yan. And indeed for so long until they are activated in some form
to the mental powers of the human being to whom they belong. The swinging wave powers lie idle until they are awakened to life through corresponding impulses. Therefore, the swinging wave powers also do not entail any danger in the wise that they could become effective by themselves. If they become active, then that always requires a trigger, respectively a transmitter, through which the activity is called forth, and that is in every case, always a human being who triggers everything through his or her mental act. O di ba? Walang pakialamang Paliwa- spirit. Maliwanag na napaliwanag tuloy. So, bali, Pero kung tama yung sabi ni Rachel nakaraan, matakot ka sa buhay, huwag lang sa patay dahil they cannot do any harm. Sabi dito, eksakto, not unless na Exactly. talaga na. Human eksakto. human being who trigger everything through his mental black power. Yes. That's Or true. anybody with similar capacity or frequency. Yung mga spirit questor ko, no, yung mga naghahanap ng mga multo, they may have a different set of frequencies with them. Well, it's up to them. Ano yung kakayanan nila. It's up to their capacity. Okay? Napakaganda Ah. nitong moment na to, itong part na yan. Napakaganda. Ipapakita ko kay Oms yan. Sino ba si Oms? Si Dinwell po. Oh, sige. Question. The question is why are the mental fluidal powers so important? Ito, tanong mo, sir. When everything is also stored in the storage banks after all. Kita mo na, may tanong ka, may sagot na agad. That must have a reason in my assessment. This is, among other things, also due to the fact that the mental fluidal powers, respectively fluidal bodies, are formed differently, more figure-like. The idea is that of a slackened energy shell of a person and personality, which can be strengthened and set in motion again by corresponding mental powers. So to speak, the human being in energy form, whereas the storage bank are rather seen as relational, respectively related databases whose data are fully neutral and enough. Is this idea wrong? Answer. The mental fluidal, respectively swinging wave powers of the human being are of greatest importance for two different reasons. Because on the one hand, the swinging waves includes energies which form those powers in acute current state of living human being, to which she not only sets in motion is her entire mental block, for which the swinging waves fundamentally indeed also arise. But with these powers, she also creates things. As example, ideas, thoughts, feelings, hopes, and wishes, etc., and furthermore. Through the mental fluidal powers, she is able to also set things in motion, which are based on telepathy, teleportation, telekinesis, clairvoyance. On the other hand, stored mental swinging wave powers are important to the human being in the form that she can use the mental impulses included in the singing waves for her further mental evolution. Take note, for
for his further mental evolution. When she creates a back connection to the formerly stored mental fluidal powers, thereby the whole thing cannot be seen as a slackened energy shell because it concerns a full swinging wave. Ubos na, ubos na. Ayan. With corresponding energies. Diyan lang muna tayo. Huwag muna tayo lumaya. Tapusin lang natin yung idea dito. Ang maliwanag dito, totoo yung sinabi natin una na iba yung dating sa mental material consciousness dahil ang lahat ng material consciousness ay nakapagpapagalaw, no? Everything. Ano ba ang ginamit niya dito? Ideas, thoughts, feelings, hopes, wishes, and furthermore. Pero sa espiritu, wala na. Ano ang sabi tungkol sa espiritu? That she used the mental impulses, including the singing wave, for his further mental evolution. Mental evolution. Pag mental evolution, pag nagawa niya yan, pagka yan ang mangyayari, ang makikinabang niyan, yung spirito. Sige, Francis, go ahead. Baka malayo tayo. Nandun ko lang po, yung mga preservation, mga katawan nung sinauna, mga ancient, ganon. Hanggang ngayon, kwan pa, buo pa siya. Siguro, part of kwan na tayo nila, baka yung ba yun nung kwan nila, parang may Pwede, back connection sila. Pwede. Di ba? Pwede. As a Apo, matter of fact, tama. Yung mga mummies, pangkaraniwan nun, ang nakapreserve, hindi lang yung buto kundi pati yung Opo. laman Pero kung tatanungin mo materials, hindi masyadong kapakit-pakinabang ang tungkol sa laman. Kung hindi kung ano yung pwedeng manggaling sa buto. And dito, Opo. pinopoint out, dito sa paragraph na to, yung back connection is pangangailangan ng may katawan. At yung kung ano yung makukuha sa back connection ay makuha ng maayos ng proseso ng back connection. Opo. By way Parang storage bank lang siya na may Oo. emotional consciousness attached doon sa imprint sa katawan niya. So ngayon, paminsan na nababack connect niya dahil na-dream niya na yung fan niya na doon na-activate yun, nagkakaroon siya ng or nag-help din sa evolution ng ibang tao kasi nasa consciousness bank pa siya. So Pwede. nagagaya ng ibang tao siguro, pwede po, no po. Pwede. Yung kasing error ng isang tao, pinakikinabangan niya yan Pero yung error ng isang tao, Tama pwede po. rin pakinabangan ng iba. Kung Yes po. hindi na kailangan mag-commit ng error yung ibang tao para pakinabangan yung error ng iba. Yan yung proseso sa back connection At isipin natin na kailangan niyang back connection, kagaya ng tanong ni John. Bakit ba kailangan pa yan Meron naman tayong storage bank pupunta naman lahat yan dun There is Opo, a parang need to have continue. the process because it takes some time before ma-transfer yung stored swinging waves sa buto para sa kapakinabang ng storage bank and ultimately Parang continuous evolution ng humanity, hindi siya magsa-stop. So yung kung ano yung right or wrong, yun ang yung para hindi na maulit-ulit. Tama po ba po? Pwede. Mapakinabangan na. Maging pakinabang na. At saka, it takes some time talaga bago makuha lahat if I remember it right, 5,000 years yata bago maubos yung laman ng na nasa buto. I might be wrong.
Kasi sa practice ng pangkaraniwan, 5 years lang, pwede nang i-dispose yung buto eh. Meron po Pero, ako na yung sa Tiberian ata, Tiberian ba yun or saan ba yung meron sila nahukay na kabaong which is yung kuwan pa, anong buo pa talaga yung katawan ng babae. Tapos yun meron siyang object dito na liquid object sa parang sa dito lang sa tabi lang ng kanya sa tabi lang ng katawan niya. Bale nung tinanggal nila, parang nag-shrink agad yung katawan ng babae. Parang yun yung nagpapapigil oh, ng bale tapos nung nakuha nila kasi ang hanggang 50,000 years lang ba or 50 million years lang ba ang kayang ng yung pala is more than 800 million years na pala yung katawan ng babae. Yung parang pinipreserve yung katawan niya. Yung liquid yung eh, nagpapapreserve yung buong katawan nun. dalawa ang manner of preservation na alam ko eh. Doon sa dry desert sand, magandang mag-preserve eh, mag-mummification. Pero the better thing as far as I am concerned is yung preservation by way of sa ano sa sa yellow sa Arctic at saka sa Antarctic. Yes po. Talagang preservation doon forever halos yun or as long as nasa loob siya ng yellow hindi masisira eh. Yung cryogenic ang tendency noon ang ginagamit is liquid nitrogen na ang effect daw ay malamig Opo. para doon sa body. So, ang Ang preservation is pagkakaalam ko yun. yung sa mummified daw po, yung ginagamit nila, yung parang binababuhuran daw nila ng sili. Tama po ba yun? Hindi ko Parang alam yun. gano'n. Pero Pero para hindi ako magtataka ma-absorb yung kung yung mga hindi ako liquid magtataka ng kung may katawan. mga oil, may mga spices, may Opo. mga may mga kung ano-ano, may pakinabang o wala, nilalagay nila. Wala, trial and error din naman sila at that Opo, time. opo. Pero Pero yung kung meron talaga, akong tanong. Meron akong tanong, yung bang preservation na ginawa kay former President Ferdinand Marcos Sr. Totoo bang preserve yung body o wax lang yung nakikita natin? Sino nakakaalam niyan? Sino ang makakasagot niyan? wala siguro pa yung nakakalam siguro pa yung family na lang siguro po. Pero Kasi walang, merong photo na bago ilibing si McCoy, may kuha si Melda na buhay yung mukha ni President Marcos na asip, asip manika. Pero ako, ang niniwala ko ron, ano na lang, baka wax yun. Baka hindi na yun yung mummification na alam natin pangkaraniwan. Anyway, nakalibing na rin lang yun, madudurog na rin yun na hindi long run. So yung tanong mo nasagot, di ba? Sure, yes po, yes po. sure. Nasagot yung tanong mo? Opo, Okay. yung importance na Um, mm Tuloy natin. Kahit sa praso na lang siguro. May oras pa ba tayo? Meron pa. 30 minutes. Ulitin ko yung ayan na po, pinorward ko na po. thereby the whole things Sayang. cannot be seen as a slackened energy shell because it concerns a full value swinging wave with corresponding energies in which the power rests. Oh, meron palang power. Meron pala talagang naiiwang lakas. Stored mental swinging wave powers must therefore be understood as negative resting energies with powers included in them, which only then become active when other positive powers are added.
which happens to the acute current mental powers of a human being. Thus, the formerly stored mental fluidal powers only become active when a human being to whom the swinging waves powers belong establishes a direct connection via his or her subconsciousness. The principle is thereby the same as with a magnet. In a magnet, there are resting energies with powers, which, just like the stored mental fluidal powers, become effective immediately when a corresponding opposite pole is added. The mental block of the living human being and formerly stored mental fluidal powers find each other even at great distances entirely automatically. Hence, therefore, a permanent connection is given, and indeed, because both poles attract each other. If now the formerly stored mental swinging power, wave powers of the human being are used by him, her, directly at present or in the next life as in a new personality, then this forms for the human being the direct and the most valuable connection to his or her formerly stored mental swinging wave powers and their impulses, to which she can use this in a direct way for his or further mental evolution, and thereby also for his or her consciousness evolution, similar to when she receives instructions, direction from somebody through a telephone or through a radio. Dito pinapasok siguro yung yung nakukuha sa overall consciousness block, yung new personality. Dito siguro yung sinasabing uh, indeed there are also usable, uh, indeed these are also usable for the human beings, but not in the direct wise as it is directly possible to a great extent through the formerly stored swinging wave powers, through which the subconsciousness forwards all necessary information directly into the consciousness, in which with the received material, a conscious evolution process takes place. If, however, impulses of mental fluidal powers are withdrawn from the storage banks, then then that happens via a form of impulses from the storage bank, from which a certain cognitive value results. However, not a complete thought process, evolutive thought process as a comparison. The impulses of the mental fluidal powers in the storage bank can be defined as a weak current, whereby the former stored fluidal powers in the skeleton, in objects, places, or in rooms, and can be seen as a strong current because the difference is so great. O yan talaga, kailangan pala talaga yung mga naka-store na yan. Hindi lang pala yung galing sa storage bank. Maliwanag pa sa nasagot yung tanong natin na bakit kailangan meron doon ma-store na fluidal powers. Mas matindi pala ang current na manggagaling doon kumpara doon sa impulses from the storage bank. Mas matindi, mas malakas. Binabalikan ko, ano saan ba yung may nakita akong sinabing negative, ayun, resting energy. Sige, basahin mo. Hindi, inaano ko lang itong, tong negative resting energy. So, ito yung mga idol na, na wala talagang mukhang yun ang sinasabi mo. Hindi, ang sinasabi dito, yung analogy niya is yung
para sa magnet. Merong parte na positive at pakikinabangan ng proseso ng magnet kung merong negative. Irrespective kung ano laman ng positive, irrespective kung ano laman ng negative. Pero yung benepisyo, pag merong negative part ang magnet, meron ding positive part. And in the process, pakikinabangan. Kung wala ang isa doon, hindi pakikinabang. Walang pakinabang, kumbaga. Maganda yung analogy niya sa magnet at saka sa... Ganon din naman ang battery, di So, ba? para bang sinabi nito na kung... Pero kahit naman wala yung back connection, di ba? Mag-move pa rin naman yun. Although, hinamtulad ba sa magnet na yung back connection ang nakakatulong or Hindi, ang sinasabi, matitrigger yung back connection dahil yung naka-store is something inactive by way, parang isang pole lang siya kung negative. Kung pero without active, this naman ano pa rin naman, di ba? Without the back connection. yun nga ang masakit doon. Hindi ka makakakumpleto kung doon ka Tingnan lang natin si Francis nagre-raise ng hand baka may opinion Sige siya. nga, sige nga, sige nga. Ang kwan ko lang po, yung kasi ang human do is made of electromagnetic kasi yung earth is a magnetic, so electromagnetic yung heart pala, ang purpose na ng heart natin is nagpa-pump din through magnetic field. So ngayon may mga bagay na pag yung nagpa-pump yung heart natin mabilis, bug 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 bug, para may nararamdaman tayo na natatakot tayo, yung mga or yung mga bagay na-attract natin, yung mga na-activate natin yung mga fluidal energy. Yun lang po. Well, totoong may yung impulses can create changes in the situation of an individual. Totoo yun. Totoo yun. Either positively or negatively. Kung galit ka, mapapasupa ka. Kung otherwise, mapapagalit ka. Naalala ko tuloy yung recommendation na practice ng grounding. Napag-usapan yan dun sa huling interview ni Michael V sa kay Billy. Yung grounding. Kailangan maglakad tayo sa lupa. Ibig sabihin, yung earth magnetic pole can be beneficial to the body, and we can take advantage of that kung tayo maglalakad ng nakapaa sa lupa. Yes po. Kasama na rin yung true emotion po pag mag-grounding tayo. Yung pinipil talaga natin na yung nire-relax tayo. Siyempre nagpa-pump yung heart natin. Yun, health nga raw eh. Better Yes health po. eh. Yes po. Overall yun siguro. Mental, Yung ihag physical, natin emotional. ng trees, ganun. Kasi nasa ground kasi ang trees eh. Oo. Yun, nakaka-relax. Yun, napatunayan ko kasi yung kahit umuulan, full of energy ako pag nakakaulan. Hindi ako feel exhausted, yung parang may nililigtas kami, mga ganon, yung sa mga baha, ganon. Hindi ako yung parang yung pagod na pagod, ganito, yung konting energy lang, ganito, pagod na pagod. Yung true ulan ay yung mga ulan kasi tapos naka-flood siya. So yung energy mo pa rin parang boost pa rin siya. Pero pag tumayo, tuyo ka na, yun tuyong-tuyo na rin yung energy mo. Yung parang pagod ka na, wala hindi ka na grounding. Kailangan maghubad ka ng combat boots mo dyan.
some time para maging effective ang grounding. Kung may boots ka, hindi magagawa yung grounding. Anyway, ako hindi ko pa nasubok yung grounding. One of these days siguro, bago ako maligo, tatayo muna ako sa lupa. Oh, tuloy natin. Ako At, nasubo ko na po, kuya. wow, Yung oh, i-add ko lang po yung sa pan, kung hindi naman kailangan na, kasi paminsan kasi, di ba, yung water kasi, di ba, yung nagfo-flow din ng ang current pag sa mga water. So, nag-a-affect, di okay, ba? understood. Apo, Understood. yung ulan or baha, so yung entire kwan na yun, entire grounding, ay entire kwan na yun ng flood na yun. So, napipil mo pa rin yung kwan. May connection. Yes po. Oo. Yeah, ganun din kuya sa lupa, sa buhangin, ay sa lupa, sa grass, ganun. Ang sarap din ng feeling. But anyhow, tulad nga nitong binalikan kong basahin yung bandang ibaba, di ba nasabi ko kanina na, so kahit naman wala yung back connection, nagmo-move forward din naman. Sinabi rin dito sa bandang baba, magpo-forward din naman, kaya lang malaki din naman ng, kumbaga meron ding na itutulong sa ano, dahil para bang mas mabilis pala siya na makahatak sa storage bank natin mismo. Yung mga bone na aanuhan natin, mas mabilis siyang makakahatak ng more informations pag mag-i-store tayo sa storage bank natin. Kuya, yung susunod na question, nakita ko dito sa libro, napakahaba. Ito kasi yung question. Tapos, ang sagot, ilang page pa. Sobrang haba. So, yun, Time out dalawang na page tayo. pa. Maaalanganin tayo. Ngayon, nasa sa inyo yun kasi ang mangyayari, either nasa half tayo ng topic or or yung 15 minutes Basahin natin. muna natin yung question. Okay. Does this only happen when the people are sleeping, like with a woman in America, or can it also be during the day? Ang iksi ng tanong, ang haba ng sagot. Ang iksi nga ng tanong, haba ng sagot. So, nasa sa inyo po kung gusto niyong magbigay na tayo ng I-bookmark mo na lang yung 188. Page sa 188. 188. Kasi para po masimulan yung bagong Oo. maaalanganin tayo sa oras. Interest. Pwede tayo magbigay na Interesting ng, yan. tag dito yung Wrap up. parting words Personal. natin. Yeah, parting words natin or kung may tanong pa sila. Itong si Wei, Sabado naman ngayon. Baka pwede ka namang magbigay ng saloobin mo. Ang tagal na yun. Amimiss ka na namin. Wei, muna ka na. Naka-duty ka pa rin ba? Sabado? Wala. Sige. Sino ang pwede? Ikaw na mauna, Sor. Sa parting words, appreciated ko po yung ating napag-aralan ngayon kahit tayo-tayo lang. Kasi parang meron learning na naano sa akin, tag dito, na tulad nun yung mga tanong ko, hindi ko man kasi siya basta-basta natatanong sa inyo hanggat hindi dumarating yung pero nagkaroon ng linaw sa akin. At bagay na pwede kong i-share nga kay Tinandaan ko na ngayon dito sa libro yung i-share ko sa kanya. Kasi nagiging tanong niya sa akin na parang wala akong pwedeng isagot sa kanya without any proof or reference or Reference. anything, Yeah. So, Meron na. thank you at nadaanan natin at saka hindi man tayo kumbaga parang feel ko na rin kasama ko si Richie. Ang boses ni Richie narinig ko. Naka-duty kahapon baka ngayon naka-duty pa rin. Thank you sa sharing, Francis. Bunso. Jaycon.
Jaycon, magsalita ka ng parting words. More questions, more doubts, more everything. Lay it Actually, out. kung magiging totoo lang ako sa mga narinig ko, ano po eh, may mga point, may mga punto, may mga katwiran na kasi siyensya is, alam naman natin na trial and error. At lahat ng mga binasa natin ay tungkol sa siyensyang sabihin natin pang spiritual o sa mga swinging waves na yan. Well, sana mong mawawala. Usisahin natin yung mga yan. At may mga nalilinaw minsan. Pero may portion pa rin na skeptical pa rin ako sa lahat ng mga narinig ko. So, ayun. Yun lang. Kasi ano eh, parang totoo nga bang pag namatay tayo, nag-aaral tayo sa pagbuhay o nag-hibernate lang tayo. Wala akong pinangawa sa dalawang yun. Ipoprove ko Wala. na lang pag namatay ako. Yun lang. Balita mo kami. Pero may tanong ako, Jaycon, if you care to answer. Okay Ikaw po. ba may sariling karanasan tungkol sa tinatawag na multo o manifestation? Actually, meron. Parang, kasi Relate yung, mo nga sa amin. di ko lang, nasaksihan ko yung manifestation na kasi may kamamatay lang na yung tita ko yung mama niya, bali lola namin sa tita, kapitbahay, kamamatay lang tapos nung aayusin na namin yung sala kung saan siya buburol, namamatay yung ilaw. Talagang narinig ko yung pag-flick ng ilaw na namatay. Tapos walang tao. So, yun yung mga manifestation na naranasan ko. Na hindi ko lang paano siya nangyari. Kasi kung ikikwento ko to sa iba na ako rin yung nakakarinig, parang hindi ako maniniwala eh. Pero naranasan ko kasi parang hindi rin ako paniwala sa mga ganyan eh. Pero first time na talagang may nag-click ng ilaw. So narinig mo yung switch, nag-off. Oh, tapos nag-off talaga yung ilaw. Hindi, yung switch narinig mo na nag-off, na Hmm. nag-click. Nag-click. So, di ko lang paano nangyari Wow. yun. Nagbalik ba agad ang ilaw o kailangan itaas mo muna yung switch? Parang nakataas yung ilaw, tapos bumaba ulit. Tinaas Yung mo switch. ulit para mag-on. Hmm. Oo. Ah, 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 ako, ang isang nakikita ko rin dahil mechanical yan, pare-pareho naman tayong na-expose sa mechanical, pwedeng mangyari na on its own, baka hindi ayos ang pagkakaset up the first time, nag-trigger ang spring action to the point na na-overcome yung pagkakaset sa on, naging off. Isang malapit na na posibilidad. Pero kung ang sasabihin natin yung bang espiritu nung namatay ang nag-off. Ang una kong tanong anong pinipisyo naman para doon sa espiritu nung namatay na i-off niya yung ilaw? Inihahanda nga yung kalagayan niya sa kwarto. Kaya nga po natanong ko kanina yung mga manifestation ano yung kung nangyayari ba talaga yun. So, Anything is possible. Anything is possible. Depende yan. Sinabi ko nga sa inyo yung argolya na nakalagay sa tali. Isang magandang example yan kung paano nyo mapapakitunguhan ang pag-aaral. Subukan.
Magbuo kayo ng tanong, pagka yes, up and down, pagka no, left and right. Tingnan nyo kung with all earnestness kung magre-react yung ring sa dulo ng inyong tali. At ang tanong doon espiritu ba ang nagpapaano nun? Sabi ng materials, hindi. Walang kakayanan ng espiritu. Pero may kakayanan. May thought. Ang consciousness, material consciousness. Yun yung yun yung sunog nauumpisa, nakapag-uumpisa nga ng sunog sa pamamagitan ng might of thought intellect, yung anong tawag sa English no, yung pyrokinesis. Kakaroon, nasusunog nga yung katawan ng tao sa pamamagitan ng paisip. Anyway, hindi na mahalaga para sa akin yung mga yun. Hindi ko na para i-prove pa yun. Bahala sila sa buhay nila kung yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang kakayanan Actually, di rin nila. mahalaga sa akin eh. Na-share ko lang eh. Oo nga. Yung ibig ko sabihin, mamili tayo kung ano yung ating pakikinabangan sa ating pagkakulad. Thank you sa sharings ninyo. Ako'y natututo sa inyo. Sino pang nandyan? Wey, Noy, Opo. Good evening po sa inyo lahat sa Lupe. salita ka naman. Na-miss ko na kita Ang pambihira naman. Napakaganda ng mga sharing po ninyo. Yung mga experience ko naman sa ganyan. Halos nasasagot kasi marami na akong experience. Mga nakarinig, nakikita. So, dahil sa material at napag-aralan ngayon naliwanagan ako about sa ganyan. Dati, sabi nga, huwag kang matakot sa patay, matakot ka sa buhay. Pero kahit sinasabi kasi yung ganun, dahil alam mong may multo, kahit na sinasabing huwag kang matakot sa multo, walang magagawa sa'yo, matakot ka sa buhay kasi may magagawa sa'yo. Kahit na sinasabi yon, pero may takot pa rin dati. Pero ngayon, dahil napag-aralan na, so wala na. Pag na lang yung mga ganyan na pag may nakarip ka, nakita ka. Kasi ako, yung experience ko, marami na yung sinasabing multo na ghost sa lugar kasi namin. Pag madaling araw, makikita mo yung bata, naglalaro, dalawa daw yun eh. So, nung nagdadrive ako, kasama ko yung mga kabataan, galing kami ng anniversary, pauwi na kami. Malapit na dun sa amin. Pakita namin yung dalawang bata. Sabi namin, bakit madaling araw naglalaro pa at nasa labas yung bata? Tapos nung pagtapa namin dun sa kung nasan sila naglalaro, tinignan namin sila, malalaking mata. Tapos pag tumawa sila, yung tawang parang yung tiyanak na gano'n tawa. So kami, wala kaming inisip na nung pagkarating namin sa bahay namin, kung saan kami nagbuwas, doon namin napagtanto na yung pala yung sinasabi na nag-usapan sa lugar namin na kikita ng mga tao. So, ito pala, kita ng mga tao. So ngayon, yung mga pinapaliwanag na manifestation na ganyan na mga fluidal force, may ibang dimension din kasi dito sa Earth na ibang dimension. Dito sa material, dito natin malalaman mapapag-aralin. At saka yung yung fluidal force, meron din siyang kakayahan na totoo yung sinasabi sa material na magkato, on-off, or minsan sa material nagagawa din yung fluidal force na kasi dito sa dorm namin sa Taiwan, isang araw, lahat kami ay maliligo, nakapila. Habang yung isang shower na iniintay din namin na may naliligo. Talagang naliligo siya, may mga gamit pa siya doon.
Pero nung uminto yung shower at parang alam namin nang sinuot niya na yung mga gamit niya, kinuha niya na. Pero walang lumalabas. Hanggang sa sabi na, bakit ang tagal niya, hindi pa lumalabas? Tinignan namin lahat, walang tao. So, nangyari, natakbuhan at natakot yung mga kasama ko. Okay lang kasi naiintindihan ko naman. Ito na naman si sabi ko yung bisita dito sa Blue Widal Fort. So ngayon, dito, napakalaking tulong ng Blue Widal Fort sa libro na to. Kasi nga, maintindihan mo, maunawaan. Pero ang pakinabang para sa akin nito, yun nga, ay yung mga manifestation na yan na at least naiintindihan natin, maunawaan natin dahil just sa Blue Widal Fort. May mga bagay kang dapat maintindihan at maunawaan na yung iba hindi nila maunawaan, maintindihan. Kaya napaliwanag mo minsan, hindi pa rin kasi nga kung ano ang nakagisingan ng pag-aaral, doon laging nakaistay yung iba. So kung may iba pang kaalaman na darating, welcome natin para lumuwang at maintindihan maunawaan natin yung mga nangyayari. Yun lamang po. Salamat po sa inyo, Tita Sor, and yes, sa mga karunungan natin natin. Salamat. Very good. Naalala ko tuloy yung para sa bunso mo, Sor. I-share mo yung recording nito para buo ang kanyang magiging pag-aaral. Okay. Sino pa gustong magsalita? Si Francis Pinoy ba po. nandito? Nag-raise ng O si hand. Francis? Okay, Francis. Hello po. Para maintindihan siguro natin yung mga things, mga bagay kasi is made of physical matter at saka made of wave matter. So or energy matter. Kaya tuloy yung mga bagay na i-imprint dahil sa nag through emotion at saka consciousness natin, doon na-imprint sa mga Ako kasi matatakutin kasi talaga ako at saka ano tawag dito yung kasi naging bilib ko na kasi yung mga kwan sa mga pinapanood ko, sa mga kwento ng mga ibang mga tao, mga pamilya natin, kwento na yung tinatakot kaya yung nagkaroon ng yung pala yung things na yun pag natatakot tayo yun na-activate yung mga fluidal energy na mga kung saan yung may nakastored dala ng mga things or lugar tapos yung sa mga minsan kasi sa akin may mga ibang entity naman talaga na may mga ibang entity naman talaga pero yung sa yung sa mga yung sinasabi nila na yung mga bagay na gumagalaw kasi yung natawag dito kasi diba through yung may mga bagay kasi na natin nung nabebent natin di ba pag inisip natin nabebent natin through natin yung sinasabi na ESP ba yun yung nabebent natin kasi yung mga matter ayun mga things kasi made of physical and wave matter. So, nako-control natin, nabebend natin. So, pwede rin i-imprint yung mga bagay. Yung tulad ba sa CD na bine-burn natin, ini-imprint natin yung mga memories doon, yung data sa mga bagay. Sa mga crystal, pwede i-imprint pala yung mga Tama. memories. Yung Tama. tulad yung sa Superman, 'di ba? Yung sa mga crystal. Actually, totoo pa yun talaga na na-imprint pala talaga yung memories doon na it can last a million years pa talaga yung na yun. Yung memory doon na Ewan ko So, kung na-notice nyo yung tungkol dyan. Bago ituling kita ng konti, Francis, tuloy ko na lang. sige po. Yung tungkol sa crystal. Yung crystal ginagamit ng Pigu during their peace meditation and their personal meditation sessions. Nilalagay nila yan na sabit o nakapatong sa forehead nila.
At kung tapos na yung meditation, nakasabit yan doon sa paligid ng pyramid. Yes So, po. yan gagamitin mong crystal is depende kung anong birth month mo. Anong stone din po, applicable, anong crystal? merong applicable stones or crystals that is meant for a particular birth month. Now, meron din kung dati na yung crystal na nagamit ng iba, may issue rin ng dapat ay malinis, anong tawag dito, ma-cleanse. At pinakamaganda raw paraan, padaanan ng tubig sa continuously na para sa sapa. Kuya, pasensya na ha. Oh, I-stop ko lang yung recording pero pwede sige, tayo sige, go ahead. patanong. Go ahead.